si Pocaccio. Parang, di ba, may iba kasi parang hindi kinikilala si God or masyadong pamacho ng karga. Hindi pa sila kompleto sa sarili nila. So, importante yung kahit papano may takot sa Diyos. Okay. Tapos, natanong na kanina si Vin and si RK, si Joseph, siguro ano na lang masasabi mo kay Maha bilang katrabaho since first time niyo ba mag-pair dito? Actually, first time namin ni Ma. First time kong marinig na makakatrabaho ko si Ma, talagang nag-look forward na ako talaga. Kasi nga alam naman natin na maayos Ma. And lately, nakakatuwa kasi makikita mo talaga she's very humble. Tsaka talagang ginagawa niya yung trabaho niyang maayos. And alam mo yun, parang nakakabilib at nakaka-inspire na na ganito yung katrabaho mo. So the more you wanna work, harder and ipakita talaga na, seryoso ka rin talaga sa work mo. Which is very nice kasi nakikita mo na, maganda yung kakalabasan. I mean, confident ka na maganda yung kakalabasan ng mga eksena nyo. So, yun, I'm very thankful na trabaho si Ma. Okay. Aaron, Yes, sino ako- bang gusto may intro ng mahaba? Eto, short na lang. Short na lang. Susunod na tatanong ay ang controversial editor ng Bulgar. Wala iba kundi si Janice Navi. Bakit sa controversial? Controversial. Tuloy sila, bakit ma-explain ko sa'yo. Ayan, una kay Maha. Oo. Anong feeling kasi, yung mga previous teleserye mo, like Angel Locsin kasama mo dun sa The Legal Wife and Jericho, sa Bridges of Love, Jericho and Paolo Avellino. This time, parang ikaw yung solo talagang pinaka-binibenta ng ABS-CBN. Sobrang thankful po talaga. Maraming salamat sa ABS kasi hindi po talaga ako pinapabayaan, hindi ako binibigyan ng hindi magandang project. Talagang yung mga binibigay nila sa akin, yung sobrang gaganda po talaga. Kaya, of course, hindi lang sa ABS-CBN. To RSB unit, lalo na kay Direk Roel. Direk, kung hindi niyo po natatanong, yung sobrang laki din na naitulong ni Direk Roel sa akin. Kasi kung naalala niyo po yung Minsan Lang Kita Iibigin, as Krista, yung rebelde po ako doon, yung show, teleserye po ni Coco. So, meron din yung parang Robin Padilla na babae yung character ko po, di ba? Parang, tapos medyo umingay po yung pangalang Maha Salvador dun sa teleserye Minsan Lang Kita Ibigin. Si Direk Ruel po yung nagbuo dun sa character na yun. Tapos ngayon, isang malaking project at business unit head na si Direk Ruel, hindi pa rin niya ako kinalimutan. Binigyan niya ako ng chance para ipakita ko kung ano yung kaya ko pong ibigay. So, Direk, thank you. So, yun po, hindi lang sa ABS-CBN, kundi sa mga direktor na mga nakatrabaho ko po. Yun po. Second question, Marge. Ito ba yung dahilan kung bakit nawala ka sa Ang Probinsyano? Paano ba sasagutin to? Hindi, may iba pong dahilan, pero after po ay tapos naman na yung sa probinsyano, but ang pinakamaganda ay may positive na dumating, di ba? So, eto, si Direk Ruel, RSB unit, binigyan po ako agad ng wildflower ng ABS-CBN. Yung rason po kung bakit ako nawala sa ang probinsyano, hindi po kasi natin ina-expect na magtatagal ng hanggang ngayon, pinapalabas pa rin po ang probinsyano. Meron na po tayong mga schedules na, prior schedules na parang hanggang March lang ako, ganyan. Pero na-extend na rin ako ng, parang hanggang July hanggang July po ako sa probinsyano bago natapos. Tapos, after po nun, hindi na kaya nung schedule kasi meron pang mga out of town, out of the country shows na po ako. So, mas lumiliit na po yung character ko kasi nga syempre sa schedule ko din po. So, malinaw na hindi ikaw ang tinanggal. Ano? Malinaw na hindi ikaw ang tinanggal, kundi ikaw yung umalis din. Hindi naman po sa tinanggal at hindi rin po sa umalis. Kumbaga parang kailangan
kailangan, paano ko ba? Kailangan na rin na parang, dahil nga din po sa schedules ko, tapos yung kwento, hindi naman love story ang probinsyano. It's episodic nga din po. So, yun. Management din naman yung nag-decide na rin. Okay. Yung third question ko, para sa lahat ng cast, sino na rito ang naka-experience na masaktan, sobrang maapi, at nag-isip na maghigante? Basta, di ba? Nasaktan, naapi, naghigante. At tinatanungin si Sunshine. Ayan nga, Sunshine, kanina pinapasa mo kay Tito. Sabi ko lang tanungin, wala naman ako Hindi, nasabi ko na yung Tito eh. Sagutin mo Huwag kang na, ano. Sunshine. Naman, sa edad naman natin, lahat tayo ay nasaktan na api, nakaramdam ng pang-aapi. At inisip natin lahat na gumante, pero ako lagi na lang pinagdadasal. Pinagdadasal ko sila dahil bilog ang mundo. Alam natin na may balik ang lahat. Kung mabuti ka, mabuti ang balik sa'yo. Kung masama kang tao, babalik din sa'yo ng masama. I love Sino pa? Si Aiko. Ako naman pag ganyan lahat, lagi pag-usapin love life, akong nakikita niyo. Hindi ba pwede magbago? For a change naman dahil white flower. No, maraming beses na ako nasaktan. Pero nagpapasalamat ako sa sakit na yan because it made me who I am today. So wala akong regrets, wala akong gustong balikan. Kasi yung good karma naman na binibigay sa akin ng Panginoon ngayon, ay pinapasalamat ko doon sa taong nakasakit sa akin. Mga Kaibigan ilan mo. mga ilan yung nakasakit sa'yo. Mga ano today mother, mga nasa 1,099. Oo. Yung iba doon, naka-report na kay Duterte. Nakatay na, mga adik wala. Si Sir Pim. Meron di ba? Ako, since bago pa lang ako sa buhay, wala pa akong masyadong experience. Hindi, of course, ako palagay ko, lahat ng tao nakakaramdam ng ganon. There are times when people let you down, depende lang sa gravity ng pagkaka-let down sa'yo, or sabihin na natin to use a more harsh word, since nasa white flower tayo, yung pagkaka-traidor sa'yo. So, ang iisip mo talaga kung minsan, ang tendency for a person is to try and get back eh. Gusto mong gumante. But the beautiful thing about life is, kung meron mang umaapi sa'yo at may umaapi sa'yo, may nagtatraidor sa'yo, maganda sa buhay, may mga kaibigan ka rin na nagpapalamig naman ang ulo mo at nagpapaliwanag sa'yo na sitwasyon na revenge isn't always the answer, but sometimes you do have to take revenge to make a point. But, depende na lang nga sa gravity ng gagawin mong revenge. Pero palagay ko lahat naman ng nandito, regardless of age, at one point or another, nakatikim na ng sakit at gumante kahit na sa pamamagitan lang ng salita na gagawa natin. In what way po ba kayo na-traidor para mapalagpas? Huwag mo na itanongin si Ate. Kahit ayaw ka lang naman eh! Hindi ako, marami sa trabaho, sa buhay, sa mga kaibigan. Sabi nga nila, yung kanya nga sabi ko, walang sukat ng edad eh. Dahil kumisa kahit bata ka pa lang, may mga kaibigan ka, paborito mo. And then, sometimes they'll do you wrong. Siguro hindi nila sinasadya, pero nangyayari na nasasaktan ka. Sabi nga kasi nila, di ba, the sad part about life really is, the sad and beautiful part about life is, we are ruled by emotions kasi. Di ba kung disusi lang tayo, okay lang, dali na eh. Maglalagay ka lang ng chip na program, maging masaya ka na, okay na. Kaya lang, laging damdamin ang bumubuhay sa atin. Lalo na sa larangang ginagalawan natin, di ba? You need your emotions because yun yung power mo at saka yun doon ka kumukuha ng buhay o paano mo bibigyan buhay ang isang karakter. Kanya nga nakakatulong din yung sakit at yung saya sa isang artista kasi nagagamit mo yun. You can use pain to be a weapon or to be a tool to even improve yourself more and to better yourself at maiwasan mo na kapag nangyari sa iyo yun, pilitin mo rin namang huwag mong magawa sa ibang tao because leksyon din para sa iyo yun eh. Kung nasaktan ka ng gano'n, siyempre ayaw mo namang ipasa yung sakit na yun sa ibang tao. Pero definitely hindi ko si Ate Gaya na
Siguro sa tagal naman magkatrabaho kami, hindi naman siguro, no? Ini-insist niyo. Okay. Ay, kanina pa yan si Adi Upansin din yan, ganyan talaga yan. Si Wendell, naapi ka ba o ikaw ang nang-api? Nagmahal ka ba? Nasaktan? Naapi? Naapi ka ba o Nagiganti? ikaw ang nang-api? Tulad ng sinabi ni Kuya Tito, lahat naman tayo nagkakaroon tayo talaga ng mga problema, merong naapi dyan, but alam mo, ang bottom line dun is kung paano mo dadalhin yung like yung kung maghihiganti ka ba. Mostly, yung iba naghihigante, but ang mas maganda dun siguro kung i-take mo na lang yun as a challenge, as a motivation para sa sarili mo. Yun lang yung ibang mga, ganun ako pagka hindi ako naghihigante, parang I'm gonna prove them na lang, yung in a nice way, in a different way, mas productivity. Instead of maghigante ako, so ganun lang. So kaysa maghigante, lumilipat. Ganun na lang. Yeah, hindi naman. Tinitake ko na lang as a challenge ko ano yung kailangan kong gawin na mas makakabuti para sa sarili ko na hindi na yung parang makasakit pa ako ng ibang tao. Okay.